Ang mga aralin sa video na ito ay una, talas-salitaan. Alamin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa awit. Ikalawa, ang liriko ng awit ni Joel Costa Malabanan na pinamagatang 2/4/1899. Ikatlo, mga mahalagang tanong pagsusuri ukol sa awit at gabay na sagot. Narito na ang talas-salitaan. Alamin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Unang bilang, paniniil, panggigipit, hindi makatarungang paggamit ng kapangyarihan laban sa isang tao upang kontrolin o pigilan ang kalayaan. Ikalawa, magpasupil, magpapigil, magpatalo. Ikatlo, kumitil, pumatay, pumuksa. Ikaapat, napaslang, napatay. Ikalima, tulisan, tawag sa mga bandido, tumutukoy sa mga tao na lumalabag sa batas. Ikaanim, salinlahi, henerasyon. Ikapito, nabihag, nahuli, nadakip, nakulong. Ikawalo, kolonisasyon, tuwiran at sapilitang pagsakop ng isang bansa sa isang mas mahinang bansa. Ikasyam, kabihasnan, sibilisasyon, maunlad na kalagayan ng mga tao sa isang pamayanan. Ikasampu, pakikibaka, pakikipagsapalaran, pakikipaglaban, pakikidigma. Ikalabing-isa, makamkam, makuha, maangkin, maari. Ikalabindalawa, taksil, sumira sa tiwala, hindi naging matapat. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, basahin natin ang liriko at teksto ng awitin na sinulat ni Joel Costa Malabanan na pinamagatang 2/4/1899. Paalala lamang po, kung nais yung mapakinggan ang awit na ito ni Joel Costa Malabanan, nasa comment section lamang po ang link ng kanyang channel. Narito na ang unang saknong ng awit. Batas ni McKinley ay ang paniniil. Lupigin ang lahing ayaw magpasupil. To whom it may concern ang bala ng baril. At si William Grayson ay handang kumitil. Kung kaya ang script nitong si Uncle Sam, tulay ng San Juan ang unang tagpuan. Ang sundalong Pinoy na walang pangalan, napaslang sa bugso ng unang labanan. Nagkamonumento ang taksil sa bayan, ang mga bayani ay naging tulisan, at ang salinlahi bawat henerasyon na bihag ng diwa ng kolonisasyon. At pagkalipas ng 100 taon, mga kanu pa rin ang Diyos natin ngayon. Di lang tubataha ang dapat bayaran, kundi ang winasak nating kabihasnan. Ang pakikibaka ay dapat simulan sa sarili natin na ating kalaban. Kung higanteng Chinay ating pipigilan, pagkat isla natin ay nais makamkam. Huwag asahan ang taksil na kaibigan. Matuto tayo sa ating kasaysayan. Ang rifle ni Grayson ay laging kalaban. Mantsa ng dugo sa tulay ng San Juan. Ang agil at dragon ay nag-aagawan. Mga pinuno natin ay papet na bayaran. Tayong mga api ang dapat lumaban. Magkaisa't ipagtanggol ang ating kalayaan. Marahil iyong naunawaan ang mensahe ng kabuuan ng awit na isinulat ni Joel Costa Malabanan. Dumako tayo sa mga mahalagang tanong pagsusuri ukol sa akda at gabay na sagot. Unang tanong, anong mensahe ang nilalaman ng awitin? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ayon sa liriko ng awit, noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa ating bansa, tinanggalan din tayo ng laya sa pamamagitan ng pagsupil at pagkontrol sa ating bayan at mamamayan. Handa silang manakit upang ang kanilang plano ay maisakatuparan. Pakatandaan daw ng mamamayan ang naganap sa ating kasaysayan, kung saan maraming sundalong Pilipino ang napaslang sa labanan.
Naiparating din ng awit ang pagkadismaya ng may akda sa pangyayari kung saan ang mga naging taksil sa bayan ay kinilalang bayani, ngunit ang tunay na lumaban para sa kalayaan ng ating bayan ay itinuring naman na tulisan. Ang alaalang ito ay umabot sa diwa ng bagong henerasyon, resulta ang ilan ng kolonisasyon. Ang inakalang naipaglaban ng kalayaan ay tila hindi sapagkat Diyos pa rin para sa ilan ang mga Amerikano na nananatili sa ating bayan. Sa makatwid, ayon sa liriko, ang pakikibaka ay dapat magsimula sa ating mga sarili upang labanan mismo ang sariling pagkarahuyo sa mga dayuhan. Pinunarin sa liriko ng awit na ito ang mga pinuno na ating pinagkatiwalaan upang pangasiwaan at paunlarin ang bayan na nababayaran at sunod-sunuran lamang. Kaya marapat na tayo ang magkaisa at tayo ang makipaglaban upang pangalagaan ang ating kalayaan at ang ating bayan. Ikalawang tanong, bakit maituturing na tekstong impormasyonal ang awit? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang awit na ito ay maituturing na tekstong impormasyonal sapagkat nagbabahagi ito ng mga kaganapan noong unang panahon at mga pangyayaring nakabatay sa kasaysayan ng ating bansa. Ang awit ay nagpapahayag ng hindi pagsang-ayon sa pananatili ng mga sundalong dayuhan sa ating bayan. Ikatlong tanong, paano nagkakaugnay ang nakaraan at kasalukuyan batay sa awit? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang nakaraang kaganapan ay magkaugnay pa rin hanggang sa kasalukuyan sapagkat naniniwala at sumusunod pa rin tayo sa ibang bansa. Tila nakalimutan nating sila din ay nagbigay sa atin ng pagdurusa at kaapihan sa sarili nating tahanan. Tayong mga Pilipino ang marapat na magkaisa, hindi para kanino man, kundi para sa ating bayan at kapwa mamamayan. Katulad pa rin sa naganap noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa ating bansa, ang ilang pinuno sa ating bayan ay hindi pa rin natuto na isulong ang hiwalay na pamumuno ng Pilipinas sa ibang bansa. Dahil tayo'y mayroong sariling pamunuan at kakayahan na mapaunlad ang ating bayan nang hindi kailangang sumunod sa kung kani-kanino lamang. Tayo'y magkaisa tungo sa kaunlaran at tunay na kalayaan mula sa marahas na pananakop noon hanggang sa diwa ng kolonisasyon sa kasalukuyan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.